Pagpasok ni John sa bahay, nakarinig siya ng pamilyar pero di inaasahang ingay. Wala siyang pakialam kung bakit siya umuwi ng maaga, basta't nakauwi siya. Binuksan niya ang pinto. John, hindi, lumayas ka. Humakbang si John, dahilan para mapa-atras si Pomper. Hinawakan ni John ang kanyang manipis na buhok at hinayla siya paatras. Gusto kitang sirain, sabi ni John ng mahinahon, nakatingin sa kanya sa mata. Itaas mo ang baba mo. Hindi mo ako pwedeng saktan, kakasuhan kita. Hayop ka. Itaas mo ang baba mo. Kalmado at pantay ang tono ni John, tinatago ang galit sa ilalim. Sinisumpa ko sa Diyos, kakasuhan kita. Alam mo ba kung sino ako? Akala mo ba may pakialam ako? Itinaas ni Pomper ang kanyang baba, nakangiwi, iniisip na kaya niya. Ngumisi si John at ilang beses na kinuyam ang kanyang kamao. Oh my God, John. Anong ginawa mo? Brett, marami akong tanong sa iyo, pero hindi ngayon. Kailangan kong umalis bago ko gawin sa iyo ang ginawa ko sa kanya. Basta't tandaan mo, hayop ka. Mahina at nagbabanta ang kanyang boses. Hindi sumisigaw si John kapag galit, nagsasalita siya ng mahina, dahilan para magpumilit ang mga tao na marinig siya. John, alam mo ba kung sino siya? Lumaki ang kanyang mga mata, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang mga kamay. Sasabihin ko sa iyo ang sinabi ko sa kanya, akala mo ba may pakialam ako? Paano mo nagawa yun sa kama natin? Hayop ka. Naglakad si John sa hallway, hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Maggie na huminto at makipag-usap. Iwan mo akong mag-isa. Umalis siya sa bahay, sumakay sa kanyang truck, at nagmaneho papunta sa liquor store para bumili ng bourbon. Pumarada siya sa Walmart, umiinom ng diretso mula sa bote, pinapanood ang trapiko. Nang tumunog ang telepono, sumulyap siya sa screen at hindi pinansin ito. Patuloy na tumatawag at nagtitext si Maggie. Sa wakas, sinagot niya. Hello, John. Nasaan ka? Umuwi ka na para makapag-usap tayo. Kailangan nating malagpasan ito. Tapos na. Ang ibig mong sabihin si Brett? Hindi. Nagising siya, galit, pinagbantaan ka, at umalis. Mabuti naman. Nasiyahan ka ba sa kanya? Muli, hindi. Huwag na. Wala akong pakialam. John, paano mo ako natanong niyan? Hindi ko maisip na tanungin yan sa babaeng kinasal ko. Huwag ka nang tumawag muli. John, nasaan ka? Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa kanyang bourbon. Kinabukasan, naramdaman niya ang sakit ng pagtulog sa kanyang truck. Kailangan niya ng kape at banyo. 7:30 AM na. Bumili siya ng jeans at shirt sa Walmart, tapos nagpalit sa truck. Sa opisina, nakita niya ang 37 messages, 20 emails, at 3 missed calls, lahat mula kay Maggie. Pumasok si Bob sa kanyang opisina, winawagayway ang kamay. Anong kalokohan ito? Iniinom mo ba ito o naliligo ka dito? Amoy Maker's Mark 2019, napakagandang taon. Ngumiti si John. Masamang araw kahapon, mas masamang gabi. Yumuko siya. Kalokohan. Anong problema, kaibigan? Hindi masaya si Maggie. Kung magpapakita ka na amoy niyan, mas magagalit siya. Hayop si Maggie. Tiningnan ni John si Bob. Hindi mo yun ginawa, di ba? Nagbibiro ka ba? Ginawa ko bago mo pa ako galitin. Anong problema? Umuwi ako ng maaga. Nasa kama ko siya, sa kama ko. Oh, kalokohan. Sigurado ka ba? Tumayo ako sa pintuan. Tumingin. Ipinakita niya ang kanyang naitikom na kamay. Sinuntok ko siya ng malakas. Oh, kalokohan. Isang tao mula sa law firm. Hindi siya sumasagot sa mga tanong noong umalis ako. Mahinahon na tanong ni Bob, sinira mo ba siya? Hindi. Hahabulin niya ako, yang kalbong yan. Mas mabuti pa kung ikaw ang gumawa. Isang crime of passion, ngayon premeditated na. Hayop ka. Alam ko, mahal ko siya. Bakit? Hirap na hirap ang kanyang boses. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, mas minahal ko siya kaysa sa inaakala kong posible. Bakit? May tumulong luha sa kanyang pisngi.
Tinanong mo na ba siya? Hindi. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Hindi ka makakakuha ng mga sagot kung hindi mo gagawin. Alam ko. Ayaw kong malaman. Hayop ito, kailangan kong maglaho. Aalis ka na. Sobra tayong nagtrabaho ng husto sa lugar na ito simula nang magtapos tayo. Huwag kang sumuko. Hindi ko kayang bilhin ang share mo. Aayusin natin yan. Sasakay ako sa isang bangka ngayong hapon. Tatawagan kita kapag nakarating na ako doon. John, wait, saan ka pupunta? Hindi ko malalaman hanggang makarating ako doon. Tatawagan kita. Patuloy mong bayaran ang aking sahod. Kung nagiging hindi patas, tawagan mo ako at aayusin natin yan. Patuloy akong gagawa sa disenyo mula sa bangka. Kapag nakapag-ayos na ako, ay padadala ko ang aking bagong bank account info para sa direct deposit. Kinuha ni John ang kailangan niya at bumalik sa kanyang truck. Huminto siya sa bangko para magbukas ng bagong account at kumuha ng starter checkbook bago mag-iwan ng note kay Bob at magmaneho papunta sa marina. Maingay ang dock nang marating niya ang kanyang 33 Grady White yacht. Ito ay 11.5 feet wide na may maliit pero maluwag na cabin at upgraded na 560 gramo fuel tank. Ang dalawang Yamaha 350 motors ang dahilan para maging mabilis ito. Sumandal siya, nakatingin sa mga GPS screens, kinakalkula ang distansya, fuel consumption, at provisions. Kasama sa kanyang ruta ang paghinto sa Virginia Beach, Charleston, Jacksonville, Cape Canaveral, Fort Lauderdale, at Nassau. Sa ilang daang milya sa isang araw, inaasahan niyang mararating ang Nassau sa loob ng 1 linggo o 2, depende sa panahon. Maaaring maantala siya ng isang bagyo mula sa Gulf, pero umaasa siyang pupunta ito sa Hilaga. Nakatulong ang pagpaplano para ilihis ang kanyang atensyon mula sa kanyang sakit. Kailangan niyang umalis ng mabilis. Natatakot na matagpuan siya bago siya makatakas. Kapag nasa dagat na, alam niyang mag-isa siya ng matagal, haharapin ang mga panganib ng solo travel. Tumunog ang kanyang telepono, pero hinayaan niya itong mapunta sa voicemail. Ang mensahe ay nagsasabing, kailangan mo akong kausapin, huwag mo lang kaming talikuran. Ito ay ikinagalit niya, huwag mo lang kaming talikuran. Naisip ba niya yon noong nakipagtalik siya kay Pumper? Tinawagan niya siya. John, nasaan ka? Nag-aalala ako buong gabi at araw. Nasaan ka? Wala nang pakialam. Gusto ko ng mga sagot, John, umuwi ka na lang at makipag-usap. Pakiusap, huwag kang sumuko sa amin. Sumuko ka na. Naalala mo ba ang event sa school? Isang pagkakamali yun. Dapat pinagkatiwalaan ko ang aking intuwisyon imbes na ang aking puso. Ngayon hayop ako. Nakaupo si Maggie sa kanyang desk, nakatingin sa isang picture ni John, tanda't nakangiti habang may hawak na isda. Palagi siyang nangingisda o naglalakbay para sa trabaho. Naglakbay siya kasama niya ng ilang beses pero kinamumuhian niya ang mga lugar na pinuntahan niya, tulad ng Mountain Home, Arkansas, o Monroeville, Alabama. Noong huling sumama siya sa kanya, nasa oilfield siya sa hilaga ng Guatemala, at miserable siya. Alam niyang reklamo siya, nagrereklamo habang nagtatrabaho siya sa init. Pagod na pagod siyang bumalik, at kinaladkad niya siya sa mga parties. Ayaw niyang magtrabaho siya, pero kailangan niyang maging abala. Nag-aral siya ng law school, kumuha ng kanyang degree, pero nagpa siya na magtrabaho bilang isang paralegal. Gusto niya ang excitement ng legal environment, ang malalaking cases, at ang energy. Isang araw, tinawag siya ng isang junior partner sa kanyang opisina. Maganda at kumpiyansa si Maggie, alam na ang kanyang itsura at personalidad ang dahilan para maging valuable asset siya. Maggie, mayroon kaming isang interesting na case na pinapabilis. Ito ay isang land deal na kailangan ng city approval. Kailangan namin ng isang taong handang mag-overtime. Interesado ka ba? Mukhang interesting. Saan ito? Sa labas lang ng Washington, D.C., sa Maryland. Tama ang zoning, kaya kailangan lang namin ng city approval. Magtatagal ito,
At kailangan ko ang iyong tulong. Interesado ka. Mukhang masaya. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Ang mga late night sa opisina ay humantong sa dinner outings. Una sa isang deli, tapos isang magandang restaurant, tapos isang club. Ang pagsasayaw ay isang masayang takas. Wala si John mula Lunes hanggang Huwebes, uuwi sa Biyernes. Alam niyang lumampas sa linya ang sayaw kay Brett. Ikinatuwa niya na gusto siya nito. Ang pagbibigay sa kanya ng kaunting push ay hindi makakasakit, di ba? Hindi natin ito pwedeng gawin, Brett. Kasal tayo, pero hindi sa isa't isa. Brett, huwag. Pakiusap, huwag dito. Sinuri ni John ang panahon. Sapat itong kalmado para marating ang Virginia Beach. Plano niyang mag-refuel doon, tapos magtungo sa Charleston, iiwasan ang Oregon Bay. Pagkatapos ng isang grocery run, pinatay niya ang mga makina, hinayla ang mga lubid, at iniwan ang bay. Sumulyap siya pabalik sa kanyang truck, nararamdaman na parang iniiwanan niya ang isang matandang kaibigan. Itinakda niya ang autopilot sa Chesapeake, itinali ang bangka sa guest dock, at kinuha ang kanyang telepono, 54 texts, 30 emails, at 5 calls mula kay Maggie. Kailangan niyang harapin ito. John, nasaan ka? Kailangan mo akong pakinggan. Wala itong ibig sabihin. Pinag-uusapan mo ba ang kasal natin? Hindi. Ang ibig sabihin nito ay nagsinungaling ka, at tapos na ang kasal natin. Kailan nagsimula, John? Pakiusap umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Hindi na ako uuwi. Nasaan ka? Wala na. Hindi mo ako makikita. Umalis ka ng bayan. Saan ka pumunta? Wala. Dinurog mo ang puso ko. Nasira ang boses ni John. Hayop ka. Huwag mo na akong tawagan. Patay na ako sa iyo. Palem. John. Pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap. Bye. Maggie, magkaroon ka ng masayang buhay. Brett, umalis na tayo. Wala na si John, at hindi ako inaasahan ni Barb. Nagulat si Maggie pero sumunod kay Brett papunta sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, sinuri niya ang kanyang telepono, nakakaramdam ng takot at pagkabalisa. Nagduda siyang muli, nagagalit. Bakit palagi siyang nasa daan o nangingisda? Nagpasya siyang gagawin niya ito ng isang beses at kakalimutan. Hindi malalaman ni John. Dumiretso siya sa bedroom at nagising ng alas 11. Brett, huwag. Hindi natin ito pwedeng gawin muli. Halika na, Maggie, nagustuhan mo ito. Tumahimik ka, Brett. Hindi na ito mangyayari muli. Maggie, ngayong napasakin ka na, hindi ko alam kung kaya kong makipagtrabaho sa iyo nang walang iba pa. Maaaring makaapekto ito sa iyong trabaho. Brett, ano ang kailangan para tumigil ito? Mahal ko ang aking asawa. Sisirain niya tayo kung malalaman niya. Umiyak siya. Isang beses pa, tapos pag-iisipan ko. Sumpa ka, John. Ano ang ginawa kong mali? Bakit hindi ako sapat? Sobra ko siyang mahal. Nagpasya si John na hintayin ang isang bagyo imbes na ipagsapalaran ang maalon na dagat. Bumili siya ng isang folding chair at umupo nanonood sa mga taong dumadaan. Hindi niya mapigil ang isipin si Maggie at Brett. Ang mga alaala ay kumikislap sa kanyang isip. Pinupunit ang kanyang puso. Naalala niya ang unang beses na nakita niya siyang tumatawa sa student center, ang kanyang buhok na nakakakuha ng liwanag, ang kanyang natural na ngiti, at ang mga mata na kulay yelo na iyon. Tiningnan niya siya at ngumiti, dahilan para mamula siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, iniisip na wala siya sa liga niya, pero nagtagpo ang kanilang mga mata habang naglalakad siya. Hi. Sobrang cute niya at hindi rin naman pangit. Sana maalala niya ako. Maaalala ko siya. Ilang gabi, nasa pinto ng fraternity house. Puno ang keg. Hoy, nakita kita sa G's Nest, di ba? Bumalik siya at nakita ang babae. Oo, akala ko nga. Bakit hindi ka bumati? Bumati ako di ka nagtagal para kausapin ako. Bakit? Akala ko kasi hindi ka interesado. Namula si John. Hindi ka nga pala masyadong makipag-usap. Hindi nga pinapahirap mo. Ngumiti siya.
Napakadiretso mo. Sabay ngiti ni John. Sining yun. Huwag mo nga lang gagalitin. Sabay-sabay ni Maggie. Nahulog si John lalo sa mga ngiti niya kaya napag-isip-isip niya na kahit ano gagawin niya makuha lang ulit yun. Ang labo di ko na kaya ta. Eto talga ako di nagpapalit. Siguro aalis na lang muna ako para maging masaya ka. Teka bakit wala kang sinasabi? Tanong Maggie. Di ko na kaya. Kasi pag nakikita kitang masaya mas nawawala ako sa sarili ko. Sira ka kaya naman pala. Kaya naman pala. Ngumiti na lang si Maggie at pinagpatuloy ang araw niya. Hindi na pinatuloy John si Maggie dahil baka masaktan lang daw si Maggie. Hi Maggie. Hi Becky. Kamusta ka? Hi John. Lumingon siya kay Maggie, sinasagi ang balikat nito na parang nagtatanggal ng himulmol. Huwag kang magpahuli, mahal. Hihintayin kita sa itaas. Tumawa siya at tumakbo paakyat ng hagdan. John, pwede ba tayong mag-usap? Sige, dito na lang. Sobrang daming mata at tenga. Maglakad-lakad na lang tayo. Habang naglalakad sila sa bukid at umupo sa isang bangko, nagsimula si Maggie. John, gusto mo ba ako? Nakikita mo ba akong maganda? Napag-usapan na natin yan dati. Siyempre, gusto kita. Lahat ng lalaki gusto ka. Ano ba ang problema? Isang mahinang pagpadyak ng preno at sumilip ang isang lalaki, gandang babae. Tara, sumama ka sa akin. Ngumiti si John at pinakitaan ni Maggie ng middle finger ang lalaki. Iyan ang problema, Maggie. Lahat ng lalaki gusto ka. Kailangan ko ng eksklusibo. Hindi ako makikipagkumpitensya para sa puso mo. John, hindi ako interesado sa ibang tao. Noong nakita kita sa Bogarts noong nakaraang linggo, hindi iyon ang dating, magkahawak kamay kayo ng lalaking iyon. Wala siyang ibig sabihin, date lang iyon ng magkaibigan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan ko ng eksklusibo. Kaya kung gawin iyan, paano kapag kailangan kong maglakbay para sa trabaho? Hihintayin mo ba ako? John, ikaw lang ang gusto ko. Makikipaghiwalay ako sa ibang lalaki. Kaibigan ko lang sila. Maggie, kailangan ko ng tiwala. Kapag nawala na iyon, wala na iyon magpakailanman. John, ipinapangako ko na hindi ko kailanman sisirain ang tiwala mo. Kaya opisyal na tayong magkarelasyon. Namula si John, na nakita ni Maggie na nakakatuwa. Oo, John, salamat. Naglakad-lakad sila sa campus ng ilang oras, kumain ng tanghalian sa student center. Nang tumawid sila sa kalsada, napilay si Maggie at muntik ng matamba kung hindi siya nasalo ni John. **T, ang sakit. Dahan-daang tinanggal ni John ang kanyang tennis shoe. Hindi naman namamaga, kaya mo bang tumayo? Halika, dalhin kita sa Binuhat ni John si Maggie papunta sa at pagkatapos ng mild sprain diagnosis, lumabas sila. Binuhat ni John si Maggie papunta sa kanyang apartment, inihiga siya sa kama habang naglalakbay siya sa alon. Inisip niya si Maggie, may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos magpakarga, nagpark siya para sa gabi, kumuha ng folding chair at umupo sa deck na may isang bote ng whiskey. Sobrang hangover ni John para maglayag kinabukasan kaya nanatili siya sa yate. Nag-vibrate ang kanyang telepono hanggang sa muntik na itong mahulog sa mesa. Sa wakas, sinagot niya ito. Hello, John, nasaan ka? Bakit ayaw mo nang umuwi at mag-usap? Hindi na ito ang aking tahanan. Hindi na ako babalik, John. Huwag mo itong gawin. Huwag mong sabihing walang ibig sabihin. Isang beses lang iyon. Ayokong maging cliché. Isang tanong lang, bakit, John? Please, mahal kita. Pwede ba nating kalimutan ito? Maggie, natatandaan mo noong nagsimula tayong mag-date, sinabi mong makikipaghiwalay ka kay Tim, pero hindi ganoon ang hitsura. Mas malala ito. Sinira mo ang tiwala ko. Sagutin mo ang tanong ko, bakit? John, pagkakamali iyon. Iyon ang unang tunay na bagay na sinabi mo. Tinapos nito ang ating relasyon, ang ating kasal, at ang ating masayang tahanan, tandaan mo.
Lumaki ang galit ni John kasabay ng discomfort sa kanyang tiyan. Hindi ba't lagi kitang binibigyan ng lahat? Bahay, kotse, damit, alahas. Akala ko maayos ang buhay natin. Hindi ka kailanman nagreklamo at ngayon hindi pa rin sapat. Nakarinig siya ng hikbi sa telepono. Hindi ikaw ito, John, ako ito. Buwisit ka. Bakit Maggie? Sabihin mo lang kung bakit. John, umuwi ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at pupuntahan kita. Mag-usap na lang tayo. Hindi. Kailangan kong malaman kung bakit. Hindi ko alam, John. Basta nangyari na lang. Kung hindi natin malalaman kung bakit, paano natin ito maiiwasan sa hinaharap? Tapos na ako. Paulem, Maggie. Please, unawain mo. Ito na ang katapusan. Hindi, John. Pinindot niya ang end button. Bumalik sa alaala ang mga unang araw ng kanilang relasyon. Dapat nakita na niya ang mga palatandaan. Ipinangako niyang makikipaghiwalay sa iba pero ilan kaya sila? Naglaro ang mga alaala na parang isang pelikula. Ang kanyang pagtawa kasama si Tim, hawak ang kamay nito. Lumabas si John mula sa shadows. Hi Maggie. Ipinahiwatig ng kanyang mukha ang lahat. Nangako sila ng eksklesibo, ngunit hindi ito iyon. John, ito si Tim. Nice to meet you. Inilahad ni Tim ang kanyang kamay ngunit hindi gumanti si John. Sure, magandang makita ka, Maggie. Tumalikod si John at naglakad palayo, gustong manuntok ngunit hindi magawa. John, wait, sorry, wala akong oras. Naguguluhan si Maggie, nagpaplanong makipaghiwalay kay Tim ngunit hindi pa niya nagawa. Naguguluhan si Tim habang naglalakad palayo si John. Sino iyon? Tanong ni Tim, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Si John iyon. Gusto kitang kausapin tungkol sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Boyfriend ko siya. Kung gayon, bakit ka nandito kasama ko? Gusto ko sanang sabihin sa iyo ng harapan, marahil habang nagdi-dinner. Hindi ko siya masisisi na magalit. Bye, Maggie. Tim, wait. Nagpunta si John sa library ngunit hindi makapag-focus. Sumuko siya at umuwi. Oy, nandito ka na pala. Ang babaeng iyon na kausap mo, tumatawag siya kada 20 minutes. Tumunog ang telepono. Ayokong makipag-usap. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanyang wala ako dito at tumigil na siya sa pang-iistorbo sa iyo. Ano ba ang ginawa niya? Sinagasaan ba ang aso mo? Hello. Sumagot si Ray, wala siya dito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Wala siya dito. Ibinaba ni Ray ang telepono at ngumiti kay John. Tara, mag-inom tayo. Ako ang manlilibre sa unang 3 rounds. Hinayla ni Ray si John papunta sa kama sa kalaliman ng gabi pagkatapos pakinggan siyang magsalita tungkol kay Maggie. Nang sapat na malasing si John, nagsimula siyang magbahagi ng lahat tungkol sa kung paano niya nakilala, ang kanilang mga dates, at ang kanyang damdamin. Nakahinga ng maluwag si Ray nang sa wakas ay kumalma si John. Hindi kayang pagalingin ng isang magandang inuman ang lahat, ngunit nakatulong ito. Umalis si John sa campus pagkatapos ng kanyang exam at ginugol ang linggo sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Inimbitahan siya ng kanyang ama sa yateng gamit ang kanilang 32-foot Nicholson yacht. Gustong-gusto ni John ang dagat, ang wildlife, at ang paglalayag sa gabi kasama ang mga dolphins na humahabol sa bangka. Gustong-gusto niya ang kalangitan sa gabi malapit sa baybayin kung saan napakaliwanag ng mga bituin. Nagsisi siyang hindi niya ito ibinahagi kay Maggie. Naghihintay si Maggie sa kanya nang dumaong sila. Paano mo ako nahanap? Ayaw kong nandito ka. Hinanap kita nang sabihin ni Ray na umalis ka na. Nakita ko ang isang sober na nakapangalan sa iyo. Pumunta ako sa bahay ninyo at ginugol ang araw kasama ang iyong ina. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sinabi niya na babalik ka ngayong araw. Natakot ako na hindi na kita maabutin. Binabalaan niya ako na huwag umasa sa isang mainit na pagtanggap. Sinabi niyang hindi ka madalas magbukas, pero alam niyang may mali. Hindi ikaw ang mag-drop out sa eskwela. Tama siya. Ayaw kong nandito ka. Bakit hindi, John?
Sinabi ko sa iyo na tinatapos ko na ang mga bagay. Sinabi kong aabutin ng panahon. Nakatulog ka ba kasama niya? Bakit mo tinatanong iyan? Hindi. Hindi ako natulog kasama niya, hindi sa pagkakataong ito. Alam mong hindi ako isang katulong. Nagkasundo tayo na maging eksklesibo, at tinupad ko ang pangakong iyon. Hindi naintindihan iyon ni Tim. Iniwan niya ako sa restroom. Hindi ko na siya nakita muli. John, wala na siya. Ikaw lang ang kailangan ko, please. Malapit na. Siyang umalis. Sobrang nasaktan ako nang makita kitang kasama siya. Hindi ako nakikipagkumpitensya para sa iyo, Maggie. Tama o mali lang. Kung mahal mo ako, hindi ka makikipagrelasyon sa iba. Kung malalaman ko na ginagawa mo iyon, tapos na tayo. Pumunta ako rito upang ipakita na seryoso ako sa ating pagiging eksklesibo. Wala itong ibig sabihin. Naiintindihan ko kung paano ito nakita, at humihingi ako ng paumanhin. Hindi na ito mauulit. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Please, huwag kang umalis, Maggie. Kung naging tapat ka, baka malagpasan ko ito, pero ang malaman ng ganoon ay parang may itinatago ka. Hindi ko papayagan iyan. Umiling siya, iniisip kong magiging mas maganda ang buhay nang mayroon siya o wala siya. Naging malamig ang pagitan nila, ngunit patuloy na sumubok si Maggie, at sa huli, nagpainit muli si John. Nagsimulang lumago ang kanilang relasyon. Hiningop ni John ang maligamgam na tubig. Bakit hindi ko nakuha ang pahiwatig? Nakikipagkita na kaya siya sa iba sa lahat ng panahong ito? Isang malaking kalokohan ba ang ating kasal? Tumayo siya, naghandang muling pumalaot, bumibili ng mga panustos. Nang gabing iyon, nahirapan siyang matulog dahil sa mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagtungo siya sa Georgia, pagkatapos ay sa Florida, at sa wakas, sa Nassau. Oh crap, Maggie, anong gagawin ko? Maggie, hinagulgol kay Becky, nawala ko na siya. Nawala ko na ang lahat. Maggie, bakit mo ginawa ito? Ano ang iniisip mo? Isinuko mo ang isang 30 taong relasyon para sa isang tanga. Paano mo ipaliliwanag iyan sa mga bata? Hindi ko ito ipaliliwanag. Paano ko magagawa iyon? Isa pang paghagulgol. Tinakpan niya ang kanyang mukha, tumutulo ang mga luha. Nakausap mo na ba sila? Hindi pa talaga. Simula nang sabihin ko sa kanila na umalis siya, patuloy akong tumatawag upang malaman kung kinontak niya sila. Minsan lang tinawagan si Jimmy, at walang sinasabi si Sid. Kaya, para sa kanila, basta iniwan ka na lang ni John nang walang dahilan. Sa tingin mo ba hindi sila magtataka kung may ginawang mali si John? Handa ka bang hayaan silang isipin iyon at walang gawin? Hindi mo siya karapat-dapat, alam mo iyan, tama. Naging mabuti ako, nadapa lang ako. Ginagawa mong parang dumulas ka sa balat ng saging. Nakatulog ka kasama niya sa kama ni John. Ano ang iniisip mo? Sa tingin mo makakalimutan ni John iyon? Tiningnan siya ni Maggie, napagtanto ang nangyari. Kung nag-enjoy ka sana kasama niya sa kotse at umuwi ng mag-isa, siguro. Ngunit dinala mo siya sa kama ni John, at natagpuan ka niya. Paano mo ipaliliwanag iyon? Sinira mo ang pinakamagandang lalaking nakilala ko. Naging coach siya, ibinigay ang lahat sa iyo. Alam mo ba kung ilang babae ang nagtangkang makipagrelasyon sa kanya? Palagi siyang magalang, ngunit matatag. Ang hindi ay hindi, at itinapon mo iyon. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, Becky. Kailangan kong ipakita sa kanya na mahal ko siya. Maaari mong subukan, ngunit hindi ako umaasa sa iyo. Kung mapapakiusapan mo siyang magsalita, kung maaari kang magmakaawa, gumapang, at maging ang pinakamagandang asawa kailanman, maaaring mapalambot siya, at kailangan mong harapin ang mga bata. Kung sisihin nila siya, tapos na ang lahat. Nakuha mo ba iyon? Sinira ko ang lahat. Kailangan niya akong kausapin. Kailangan niya. Nakaupo si John sa sahig ng sabungan, may hawak na bomba, nakasuot ng unipormeng shorts at isang punit-punit na t-shirt. Dumilim ang kanyang balat dahil sa Caribbean sun. Hi, ako si Sarah. Hi, Sarah. Nang hindi tumitingin,
Napansin niya ang isang lock ng ring sa case. Kung pipihitin niya ito, maaaring lumuwag ito, at maaari niyang i-unlock ito. Ano ang ginagawa mo? Inaayos ang bomba. Bakit? Hindi ba ito gumagana? Saan ito papunta? Ano ang ginagawa nito? Nagbobomba ito ng tubig papunta sa balon. Okay, ngayon mas kaunti na ang alam ko kaysa sa inaakala ko. Dahil sa panunuya ay tumingala si John. Mayroon siyang mahabang blonde na buhok, payat ngunit hindi sobrang payat. Dahil nakatalikod sa kanya ang araw, hindi niya makita ang kanyang mga mata ngunit nakita niya ang kanyang ngiti, at kusang loob siyang ngumiti pabalik. Mayroong tangke para sa mga painfish, ipinaliwanag niya. Kinukuha ng bombang ito ang tubig mula sa karagatan at pinapakain ito sa tangke. Pagkatapos ay umaapaw muli ang tubig pabalik sa karagatan, pinapanatili itong sariwa at may oxygen. Sa ganoong paraan, nananatiling buhay ang pain. Ito ang pinakamahabang pag-uusap na nagkaroon siya sa loob ng ilang linggo. Nakakatuwa iyon. Anong nakakatuwa, Sarah? Tanong ni John. Ipinaliwanag mo ito ng maayos, hindi parang bobo ako. Salamat, walang anuman. Hindi ka gaanong nagsasalita, di ba? Nagsasalita ka ba? Hindi naman. Maaari ba akong sumakay at tingnan ito? Sarah, maaari ba akong tulungan ka sa isang bagay? Sinusubukan kong ayusin ang aking bomba upang mangisda. Humihingi ako ng paumanhin kung nanggugulo ako sa iyo. Akala ng mga magulang ko na makabubuti sa akin ang paglangoy dito. Ngunit pinapaalala lang nito sa akin ang mga masasamang bagay. Nakita ni John ang sakit na sumilay sa kanyang mukha. Kung gusto mo ng kasama, hindi ako ang pinakamagandang pagpipilian. Sinusubukan kong huwag isipin ang mga masasamang bagay. Nandito ka ba mag-isa? Nasaan ang iyong pamilya? Nangilabot si John. Nasa bahay ang ex, malalaki na ang mga bata. Pumunta ka rito ng mag-isa sa bangkang ito. Oo, kailangan kong bumili ng bagong bomba. Dumaan ka mamaya kung gusto mo. Maaari ba akong sumama sa iyo? Saan bumili ng bomba? Sigurado, ngunit kailangan kong dumaan sa provision store. Hihintayin mo ba ako? Kailangan kong sabihin sa aking ina. Sigurado. Pinanood ni John na tumakbo siya papunta sa isang 60 FT sailboat. Mukha siyang nasa unang bahagi ng kanyang 20s. Sumilip ang isang lalaki sa cabin, at nahihiyang kumaway si John. Hindi kumaway pabalik ang lalaki. Nang bumalik siya, napansin ni John na nasa unang bahagi ng kanyang 30s ang tunay niyang edad na may maliliit na wrinkles sa kanyang mga mata. Okay lang ba sa mga magulang mo kung sasama ka sa akin? Sobra lang silang maprotekta. Hindi ako masyadong naging masaya bago kami pumunta rito. Humihingi ako ng paumanhin. Naglakad sila ng tahimik, lumalakas ang steel drum music habang papalapit sila sa marina office. May tiki bar na may sandy floor. Nagtanong si John, gusto mo bang uminom? Nakakatuwa iyon. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Okay lang. Hindi ako nakikipag-usap sa sino man sa loob ng ilang linggo. Ano ang kailangan mo ngayon? Isang baso ng white wine. Ngumiti si John. Umupo sila sa isang mesa na malayo sa bar. Umihip ang hapon, pinapawi ang init ng tag-init. So, John, gaano ka nakatagal dito? Ano ang iyong kwento? Nagdaan ako sa isang mahirap na diborsyo, at dinala ako ng aking mga magulang dito upang lumayo. Umarkila sila ng isang bangka upang takasan ang aming mga problema. Tumawa siya, isang halo ng musical at malungkot. Napakagandang puti ng kanyang mga ngipin, at malambot na berde ang kanyang mga mata. Anong mali doon? Nagmamalasakit sila sa iyo. Isang masamang diborsyo, at nakulong ako sa isang bangka kasama ang aking mga magulang na magkasintahan magpakailanman. Ipinapaalala nito sa akin kung ano ang hindi ko magkakaroon. Mahal ko sila, ngunit mahirap. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Humihingi ako ng paumanhin na ibinubuhos ko ito sa iyo. Kailangan ko nang umalis. Sarah, please, huwag kang umalis. Mas nauunawaan ko kaysa sa inaakala mo. Hindi pa siya gaanong katanda para sa lahat ng ito, naisip ni John.
John, halos 30 na ako. Bumagsak ang lahat sa loob ng 15 minuto. Umalis ako at hindi na bumalik. Humihingi ako ng paumanhin. Diborsyado ka na rin ba ngayon? Hindi. Hindi ako dumaan sa prosesong iyon. Nakausap mo na ba siya? Anong nangyari? Nakausap ko siya ng ilang beses sa daan papunta rito. Halos mga tanong mula sa akin, hindi gaanong maraming sagot. Inabot ng 1 linggo at kalahati para makarating dito, at halos 1 linggo na ako rito. Sumandal si Sarah at tiningnan si John na may malungkot na ekspresyon. Iyon ang pinakamaasikasong tingin na nakita ni John sa loob ng maraming buwan. John, gusto mo bang pag-usapan ito? Siguro balang araw, pero hindi ngayon. Kailan ka uuwi? Mayroon pa kaming 2 linggo, ngunit baka mas maaga pa. Nahirapan si tatay na magmaneho, at wala kaming alam ni nanay kung paano tutulong. Siguradong frustrated ang tatay mo. Sinuri ni John ang kanyang telepono, 23 hindi pa nababasang mensahe. Binuksan niya ang Marine Weather app. Malakas ang hangin bukas, ngunit maayos ang susunod na araw. Baka maaari nating ilabas ang bangka. Sa tingin mo papayagan ako ng tatay mo na tulungan siyang magmaneho? Ayokong saktan ang kanyang damdamin, kaya baka huwag mong banggitin na marunong kang maglayag. Mayroon akong 30 FT sailboat noong bata pa ako. Madalas kaming naglalayag. Hindi naman gaanong naiiba. Makikipag-lunch ka ba sa amin bukas? Maaari mo bang tulungan ang tatay ko? Malaki ang ibig sabihin nito sa kanya. Mukhang excited at kinakabahan si Sarah. Sa tingin ko maaari nating ayusin ang isang bagay. Maaari ba tayong magkita dito sa tanghali? Oh, John, humihingi ako ng paumanhin. Nauunawaan ko ang pinagdadaanan mo, at narito ako humihingi ng tulong. Hindi ito patas. Okay lang, Sarah. Okay lang sa akin. Kinabukasan sa tanghali, naglakad si John papunta sa dock at nakita si Sarah na kamakaway. Nakipagkamay siya sa matandang lalaki. John Baker, nice to meet you. Ben Livingston. Hindi umaabot ang ngiti ni Ben sa kanyang mga mata, at may pagdududa siyang tumingin kay John. Marunong kang maglayag. Opo, sir. Mayroon pong 32-feet Nicholson yacht ang aking ama. Naglayag po kami sa halip na gumawa ng iba pang aktibidad sa tag-init. John, ito ang aking ina, si Beth Livingston. Mukhang mas matandang bersyon ni Sarah si Beth. Hi, John. Salamat sa pakikipagkita sa amin. Sinabi sa amin ni Sarah na marunong kang maglayag, at excited si Ben na makalabas sa bangka bukas. Ayaw naming manghimasok, ngunit malaking pabor iyon. Nagtanong sina Ben at Beth, sinusubukan ang kaalaman ni John sa paglalayag. Mas marami silang alam tungkol sa kanya kaysa sa inaasahan niya, kabilang ang kanyang kamakailang diborsyo at mga paghihirap. Nauunawaan nila na isa siyang inhinyero na hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang opisina sa loob ng halos 3 linggo at malapit nang harapin muli ang mundo. Nakatakda na ang schedule. Nakahiga si John sa bow ng bangka, nararamdaman ang mahinang simoy ng hangin at pinapanood ang kalmadong tubig. Tumabi si Sarah sa kanya, nakatingin sa langit. Penny for your thoughts, John. Hindi sila nagkakahalaga ng 1 penny. Malamang kailangan pa kitang bayaran. Pinapasaya mo ang tatay ko kaysa sa kaya kong gawin. Mas maganda ang kalagayan niya kaysa sa iniisip niya. Binigyan ko lang siya ng kumpiyansa. Anong gagawin mo ngayon? Sa tingin ko nagtatapos na ang break ko. Kailangan kong kontaken ang opisina, ayusin ang mga bagay-bagay sa aking mga anak, at simulan ang paghahati ng mga bagay sa kanya. Standby, sigaw ni Ben mula sa manibela. Nasa kaluwalhatian na siya, sabi ni Sarah habang tumatayo si John na may isang bihirang ngiti. Tingnan mo kung paano siya pinapanood ng iyong ina. Lumamlam ang mukha ni John. Akala ko naklaro ko na ang lahat. Sorry, John. Inayos ni John ang mga layag, tinitiyak na nasa salo nila ang hangin, at hindi dumadagundong ang pangunahing layag. Napansin niya na papunta sila sa harbor, napagtantong natatapos na ang araw ng relax na paglalayag.
Bumalik siya sa mga bag ng layag, hindi inaasahan iyon. Nauunawaan ko. Nagdaan ako sa ganito 1 taon na ang nakalipas. John, ano man ang mangyari, gusto kong manatiling nakikipag-ugnayan. Kumabog ang puso ni Sarah, ngunit narinig ito ni John. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, ngunit ipinaalala mo sa akin na mayroong disente na mga tao sa paligid. Namula siya, sumulyap sa kanya at mabilis na umiwas. Disenteng mga lalaki, Sarah. Kung nagkakilala lang tayo sa ibang panahon. Maya-maya, pagkatapos ibaba ang mga layag, idinok ni John ang yate at siniguro ang mga lubid. Pinatay niya ang diesel engine. Nakakatuwa iyon, Ben. Salamat sa isang magandang araw. Nagbalik ito ng magagandang alaala. Salamat sa iyo, anak. Gusto mo bang sumama sa amin sa isa pang araw ngayong linggo? Ngumiti si Ben na may pag-asa. Nagpapahiwatig ang kanyang puting buhok sa hangin. Mukha siyang tunay na masaya. Gusto ko sana, ngunit kailangan kong ayusin ang aking schedule. Maaari ba kitang tawagan pabalik? Sigurado, ipaalam mo lang sa amin. Alam kong magugustuhan ito ni Sarah. Magugustuhan ko rin ito, sir. Ayos na ba ang lahat, o kailangan mo ng tulong sa paglilinis ng bangka? Sa tingin ko ginagawa na ito ng mga babae, ngunit salamat. Ngumiti si Ben at sinenyasan sina Sarah at Beth na linisin ang deck. Aalis na ako. Magandang gabi. Dumulas si John sa gilid papunta sa dock, nakangiti. Aalis na ako, pakiramdam ko ay isa akong British captain sa Wabi 2. Tumawa siya sa sarili habang naglalakad pabalik sa down deep. Ipinapaalala ng pag-akyat sa bangka ang kanyang kalungkutan, ginagawa siyang mas malungkot kaysa dati. Maaaring nagsisimula na siyang makaramdam muli. Sumiklab ang galit sa kanya, at kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ito sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi pinapansin ang mga voicemail at text. Dinyal niya ang numero ni Bob. Holy crap, buhay ka pa, John. Nasaan ka? Nasa naso ako. Hindi nga. Kamusta ka, buddy? Okay ka lang ba? Sobrang galit pa rin ako, Bob. Alam kong mayroon akong trabahong dapat gawin habang nandito ako, pinagaling ang aking mga sugat. John, may problema tayo sa account ni Alexander. Patuloy na nasisira ang kanilang valve at elbow. Maaari ka bang gumawa ng fix? Maaari ba nating ilipat ang valve o tanggalin ang elbow? Mayroon ka bang oras para malaman ito? I-email mo sa akin ang mga plano, at titingnan ko ito. Padadalhan kita ng isang bagay sa pagtatapos ng bukas. Kung gagawin mo iyon, hindi ko masyadong ikakahiya ang iyong direct deposit bukas. Huwag mo munang ideposito ang direct deposit ko. Kailangan kong paghati-hatian ang mga bagay-bagay, ayusin ang aking mga investment. Tumatawag siya araw-araw para magtanong kung narinig ko na ba sa iyo. Maaari ko bang sabihin sa kanya na nag-uusap tayo? Hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan ako, maaari mong sabihin sa kanya na nag-usap tayo. Sabihin mo sa kanyang hindi ko siya kakausapin hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang dahilan. Nasabi ko na iyon sa kanya, ngunit hindi masamang marinig niya itong muli. Paano ako makikipag-ugnayan sa iyo? Tinawagan ko ng maraming beses ang iyong cell, ngunit voicemail lang ang palagi kong nakukuha. Hindi ko pa binubuksan. Tatawagan kita araw-araw ng 3:00 maliban kung ako'y nangingisda. Kung wala ako, tatawagan kita pagbalik ko. Si John at Bob ay nag-usap ng mahigit 1 oras tungkol sa iba't ibang proyekto. Pagsisimula ng kagamitan, pagpapanatili, at mga isyu sa tauhan. Ang normal na pag-uusap ay tumama kay John. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Tay, nasaan ka? Hindi ito nakakatawa. Galit na galit si nanay. Araw-araw niya akong tinatawagan. Tumatawag din si Jim. Anong nangyari? Tanungin mo si Sid. Sid, ayokong magdetalye. Masama iyon, at hindi ko nakikitang makakabangon pa tayo. Sabi ni nanay, hinahanap ka ng mga pulis. Anong ginawa mo? Sinampal ko ng malakas ang isang tao ng ilang beses, pero hindi naman masyadong malakas. Hindi maganda iyan, tay.
Kailan ka uuwi? Hindi ako sigurado. Dadalaw ako saglit. Kailangan ko munang ayusin ang mga bagay-bagay. Nasaan iyon? Tay, hindi sa baryo. Sasabihin ko sa iyo kapag naayos na ang mga bagay-bagay kay nanay, at maaari kang bumisita. Galit na galit si Jimmy. Sabi niya, hindi maganda ang huli ninyong pag-uusap. Gusto niyang malaman kung anong ginawa mo kay nanay. Ayaw niyang sabihin sa amin, iyak lang siya ng iyak. Malalampasan niya iyon, pati na rin siya. Sige na, Tay, sabihin mo na lang sa akin kung anong nangyayari, pakiusap. Basta alam mo na maayos ako, at babalik ako agad. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako makakarating doon. Baka makapaghapunan tayo. Matutuwa rin si Christ na makita ka. Tay, sabihin mo sa kanya na kumusta ako, at tatawagan ko siya sa loob ng 1 o 2 linggo. Tinapos ni John ang tawag, humila ng upuan, at binuksan ang isang bagong bote ng whiskey. Nagising si John nang hinihila ni Sarah ang kanyang braso. Halika na, John, kailangan mo nang matulog. Hindi ka dapat nandito, hindi sa ngayon. Hindi ako mabuting tao. Kalokohan. Bumangon ka, matulog ka, at mag-uusap tayo sa umaga. Alam mo bang maganda ka? Sa kalagayan mo, lahat ay maganda. Hindi lahat. Ngumiti si Sarah habang pabagsak na bumaba si John sa mga hakbang patungo sa kubo. Inihiga niya siya sa kama, tinakpan siya ng kumot, at hinalikan ang kanyang noo habang nagsimula siyang maghilik. Mag-uusap tayo sa umaga, John. Pinanood niya siya ng ilang minuto bago tahimik na umalis sa bangka. Nagising si John na sinusubukang bilangin ang kanyang mga kamakailang hangover. Sa ilang kadahilanan, tila mahalaga iyon. John, bumangon ka. May itlog at bacon ako para sa iyo. Pabagsak na nagtungo si John sa hagdan, at tumawa si Sarah. Mas magaling ka kagabi. Oo, tungkol kagabi, naging handgal ba ako? Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Sinabi mo sa akin na maganda ako at mahal mo ako. Kung seryoso ka, ayos lang. Kung kalokohan iyon, kung gayon, oo, handgal ka. Ay nako, pasensya na. Ibig kong sabihin, oo, maganda ka, pero ako, John, nagbibiro lang ako. Relax ka lang, pero pag-uusapan mo ako ngayong umaga. Maaari mo bang hinaan ang araw? Napakaliwanag. Tinakpan ni John ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Mabuti iyon para sa iyo, vitamin D at lahat ng iyon. Kaya, John, anong problema? Gusto mo talagang malaman ang buong at tuso kong kwento. Pasensya sa pananalita. Oo, gusto kong malaman kung anong gumugulo sa iyo sa loob. John, ang pag-iingat ng lahat sa loob ay hindi malusog, alam mo. Nahuli ko siyang nagtataksil sa kanyang amo. Sabi mo nahuli, pero anong ibig mong sabihin? Narinig mo siyang nag-uusap, nakita mo siya sa isang lugar. Hindi, nakita ko silang dalawa. Isang tanawin na hindi ko malilimutan. Ay nako, anong ginawa mo? Sinuntok ko siya ng 3 beses ng kasing lakas ng makakaya ko, tinignan ko siya, at umalis. At nag-usap na ba kayo mula noon? Ilang beses noong papunta ako rito. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya kakausapin ulit hanggat hindi niya sinasabi sa akin kung bakit. Hindi siya sumagot, kaya hindi ko siya kinausap mula noon. Mukha kang nasasaktan. Hindi mo ba kayang pigilan ang pag-iisip tungkol dito? Iniinom mo ang iyong sarili sa kawalan gabi-gabi. Mahal ko siya, Sarah, mahal ko siya ng buong kaluluwa ko. Iningatan ko siya. Ang iyong paggamit ng nakaraang panahunan ay tila pinal. Walang pagkakataon ng pagkakasundo. Wala na ang kislap. Nagkaroon kami ng isyo noong una, at hinarap ko iyon, pero ito. Palagi kong maaalala ang tingin na iyon. Nagdududa ako sa aking sarili. Hindi ba ako sapat, masama sa kama? Mas mahusay ba siya? Tumawa si Sarah. John, mas nag-aalala ang mga lalaki tungkol sa laki kaysa sa mga babae. Para sa karamihan ng mga babae, emosyonal iyon. Ang isip ang pinakamalaking erogenous zone. Kung gayon, kulang ako sa kasanayan. Siya ay isang maliit na kalbo.
Alam kong hindi ako gwapo, pero hindi rin naman siya mas mahusay. Huwag mong maliitin ang iyong sarili, John. Sinabi niya sa akin iyon dati, hindi gaanong nakatulong. Dapat alam ko na mangyayari iyon. Alam kung ano. Paano mo nalaman? Mayroon akong panuntunan sa kolehiyo, huwag makipag-date sa isang tao na higit sa 2 antas sa itaas mo. Ang nasa ibaba ay palaging nagdurusa. Narito ako, ang pinakamababang kumakain. John, kung ganoon siya kataas sa iyo, dapat ay napakaganda niya, pero huwag mong kalimutan na siya ay isang manloloko. Sigurado ka bang tapos na ito? Talagang, hindi ako maaaring maging mas sigurado. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako makapagsabi ng kahit ano. John, ayaw mong marinig na ang lahat ay gagaling, na mayroong mas maraming isda sa dagat, o anumang iba pang klise. Masakit iyon, at tanging oras lamang ang makapagpapagaling nito. Humihingi ako ng paumanhin. Salamat, Sarah. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi, at naramdaman ni Sarah ang paghihimok na aliwin siya. John, kapag nakabangon ka na, hahanapin mo ba ako? Wala akong pakialam na maging kaibigan mo. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero sa ibang pagkakataon. Sarah, kailangan kong bumalik sa aking panuntunan. Lampas ka sa aking liga. Bukod dito, uuwi ako sa susunod na linggo, at wala ka na. Ayos lang, John. Magkikita pa tayo ulit. Humihingi lang ako ng pagkakaibigan. Gusto kong isipin na magkikita pa tayo ulit. Sarah, gusto ko iyon. Sa paglipad mula Miami patungong BWI, malalim sa pag-iisip si John. Habang umaangat ang eroplano, nakita niya ang downdip sa bangka ni Sarah, nakakaramdam ng biglaang kalungkutan. Ang mga alaala ng paglalayag kasama ang isang mapagmahal na pamilya ay sumagi sa kanyang isipan, na pinalitan ng galit kay Maggie. Nang bumaba siya sa eroplano, naghihintay si Maggie. Mukha siyang mas payat na may mga bag sa ilalim ng kanyang